Ikaapat na kabanata. Ano nga ang ating sasabihin na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri, datapwat hindi sa Diyos. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumasampalataya si Abraham sa Diyos, at sa kanya'y ibinilang na katuwiran. Ngayon sa kanya na gumagaway, hindi ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. Datapwat sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama. Ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na katuwiran. Gaya naman ng sinasambit ni David, na kapalaran ng tao, na sa kanya'y ibinibilang ng Diyos ang katuwiran ng walang mga gawa. Na sinasabi, mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad, at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Mapalad ang tao na sa kanya'y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Sinambit nga baga ang kapalarang ito tungkol sa pagtutuli, o tungkol din naman sa di pagtutuli? Sapagkat sinasabi natin, kay Abraham ay ibinilang na katuwiran ang kanyang pananampalataya. Paano ngang ito'y ibinilang? Nang siya bagay na sa pagtutuli, o sa di pagtutuli? Hindi sa pagtutuli, kundi sa di pagtutuli. At tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli, na isang tatak ng katuwiran ng pananampalataya, na sa kanya samantalang siya'y nasa di pagtutuli, upang siya'y maging ama ng lahat ng mga nagsisisampalataya, bagaman sila'y nasa di pagtutuli, upang ang katuwiran ay maibilang sa kanila. At ang ama ng pagtutuli nila, na hindi lamang sa pagtutuli, kundi pati naman sa mga nagsisilakad sa mga bakas niyaong pananampalataya ng ating amang si Abraham, na nasa kanya nang siya'y nasa di pagtutuli. Sapagkat hindi sa pamamagitan ng kautusan ginawa ang pangako kay Abraham o sa kanyang binhi na siyang magmamana ng sanglibutan, kundi sa pamamagitan ng katuwiran ng pananampalataya. Sapagkat kung silang nangasa kautusan ay siyang mga tagapagmana, ay walang kabuluhan ang pananampalataya at nawawalang kabuluhan ang pangako. Sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit, datapwat kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalangsang. Dahil dito'y sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay lumagi sa lahat ng binhi, hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman sa nasa pananampalataya ni Abraham, na ama nating lahat. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa, sa harapan niya ang kanyang pinanampalatayanan. Sa makatuwid bagay ang Diyos, na nagbibigay ng buhay sa mga patay, at tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na. Siya na sumampalataya na nasa pag-asa laban sa pag-asa, upang maging ama ng maraming bansa ayon sa sabi, magiging gayon ang iyong binhi. At hindi humina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kanyang katawan tulad sa patay na, gayon siya'y may mga 100 taon na, at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah, kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos, ay hindi nag-alinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos. At lubos na nalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon. Dahil dito'y ibinilang naman na katuwiran sa Kanya. Ngayoy hindi lamang dahil sa Kanya isinulat, na sa Kanya'y ibinilang, kundi dahil din naman sa atin, na ibibilang sa ating mga nagsisisampalataya sa Kanya na bumuhay na mag-uli sa mga patay, kay Jesus na ating Panginoon, na ibinigay dahil sa ating mga kasuwayan, at binuhay na mag-uli sa ikaaaring ganap natin.